Marami sa atin ang sumasang-ayon sa ideyang nararapat lamang na matuloy ang pagbomba sa kasalan ni Paulita at Juanito sapagkat naroon ang mga Peninsulares, Fraile at lahat ng mga ganid na kumikitil sa kalayaan ng mga Pilipino. Ngunit hindi itong nangyari nang pumasok sa eksena si Sagani, ang dating kasintahan ni Paulita. Sa kabila ng mapait na karanasan ay pinili niyang iligtas ang iniibig kahit pang katumbas ito'y paglaban sa hangarin ng kaibigang si Basilio, nabigo si Simon. Iyan marahil ang buod ng El Filibusterismo. Pero paano na lang kung nag-ibang daloy ng nobela? Hindi malabong ang kasunod ay sigalot at tigmaan, ngunit mas magdarusang nasa laylayan, hihigpit ang taling ng kapalibot sa leeg ng mga walang muwang, at sa pagsabog ng lamparay dito na rin matatapos ang adhikain niyang hindi pa man din nasisimulan. Paano na lamang ang mga walang malay sa kung anong hangarin niyang di lubos madalumat kung parang nga ba talaga sa bayan o naodyok lamang na maghimagsik noong malasahan na ang hagupit ng mapang-aping lipunan. Walang Elias na sasagip sa kanya para ituloy ang paghihiganti sa susunod na nobela. Walang Bonifacio magtutuloy sa revolusyon dahil hindi naman matatag at pangmalawakan ang naging plano niya. Hindi tulad ni Elias at Bonifacio na may suporta ng masa para sa iisang harika. Sa madaling sabi, iiwanan niyang magulot na nag-aalinlangan ng sariling bayan. Isang reformista si Rizal. Ang paghahangad ng asimilasyon ay bunsod ng di malilip niyang adhika sa kalaya at pagkakapantay-pantay sa hangaring maiwasan ang pagdanak ng dugo punsod ng revolusyon. Dahil para sa kanya, hindi pa handa ang Pilipinas sa panahong iyon. Marahil ay simbolismo sa isagani ng paninindigan ni Rizal na sa unang tingin ay waring salungat, ngunit sa katunayan ay nalatag niya lamang ang mga kondisyon at balangkas upang makatiyak na matagumpay na may tataguyod ang pag-aaklas. Ngunit sa kasalukuyan, isa rin itong paalala na hindi lamang dahas, gera at digmaan ng kasagutan upang tunay na makalaya. Sa gitna ng kasamaan, nananahan pa rin ang kabutihan. Hindi tamang idamay ang buhay ng mga inosente para parusahan ng mga buktot at makasalanan. Kumbaga sa puno, halos sila nagpapabulok sa sistema para hindi na makahawa. Hindi puputulin ang sariwang sanga na maaari pang mamunga. Tulad ni Isagani na larawan ng talino at husay, taglay din niya ang natatanging dangal na di masasalang ni naman. Isang makata at mambeberso, ideolokal na estudyante sa Ateneo, na bagang malimitang di kumikubo ay di naman malayo sa hangaring mabigyan ng kalayaan ng kapwa Pilipino. Siya ang patunay na hindi lamang sa maingay na hakbang makikinita, ni madidinig gamit lamang ang salita, ang tunay na simbolismo ng katapangan at pagkalinga sa bayan. Sapagkat kung minsan, mas nananaig at may bigat sa payapa at tahimik na laban. Sa panahon natin ngayon, hindi na kanyon at baril lang siyang armas, hindi na dugo ang dadanak. Gaya ni ng Isagani at Rizal, tinta na rin ang sandata, pluma at utak nang siyang magsisilbing kalasag. May tahimik na anyo ng kagitingan. Ang mga anak pawis na tulad ni Isagani ay bayani rin ng lipunan.